Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no, dahil meron pong breaking news ngayon na mainit pong pinag-uusapan mga babayan. Dahil ito pong si Ramil Madriaga mga babayan, no, ay nagkaroon po ng banta sa kanyang buhay habang siya po ay nasa kulungan mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga babayan, no, meron pong banta sa buhay netong si Ramil Madriaga. Kung maalala natin siya po, no, ang talaga namang napakaraming isiniwalat mga babayan, no, tungkol po dito sa mga pinagagawa ni Sara Duterte mga babayan. Okay, at kahapon po ay nagsampa rin po ng kaso. O sinampahan po ng kaso etong si Ramil Madriaga ni Vice President Sara Duterte. Yan po ay sa kasagsagan, no, ng hearing po ng House Committee on Justice sa impeachment complaint kay Sara Duterte. Nakikita ninyo mga kababayan, no, kung paano po nila sabayan, no, ang mga nangyayari, no, lalo na kapag sila po mga kababayan ang nasa spotlight. Una, may example ako, no. Isa nga po dyan na example is yung confirmation of charges dito kay dating Pangulong Duterte. Anong ginawa? Nilabas nila yung 18 Marines. Ngayon naman, no, nung magkakaroon ng hearing, no, dyan po sa House regarding sa impeachment ni Sara Duterte, mga babayan, kinasuhan naman po si Madriaga. Pero bago po yan, mga babayan, panoorin natin itong video na to, no, dahil ito po ang isa sa nakakapagtaka po dyan. No, dahil parang sabi nga ng iba, may mga conspiracy daw po na nangyayari. Okay, so ito, panoorin muna natin itong balita. Dati nang nakatanggap ng pagbabanta sa buhay ang self-confessed bagman na si Ramil Madriaga mula nang ilabas niya ang affidavit na nagsasangkot kay Vice President Sara Duterte sa mga katiwalian. Okay, so sabi dito, dati na nakakatanggap ng death threat. No, ito pong si Madriaga. Mamaya may papakita pa ako sa inyong isang video, mga babayan, na kung saan, no, talagang meron na po, no, na pagtatangka sa buhay. No, netong si Madriaga. Talagang pilit po siyang pinatatahimik, mga kababayan. No, gusto siyang tuluyan ng patahimikin, mga kababayan. Kahapon, nangyari umano ang kanyang kinatatakutan sa loob mismo ng kulungan. Exclusive, may umaarangkadang balita si Maan Macapagal. Kahapon at 3 ng Marso alas 5 ng hapon sa second floor ng Delta Dormitory ng BJMP Camp Bagong Diwa kung saan nakapiit si Ramil Madriaga, may humarang sa kanyang detainee. Meron kasing control gate doon na meron tinatawag na Delta 5 and 6 na yung control gate na yun, ang pwede lang pumasok yung mga detainees sa Delta 5 and 6. And then, basta nandun ka sa loob ng control gate na yun, wala makakapasok. Pero paglabas daw ni Ramil is that may humarang sa kanya isang lalaki at nung maramdaman niyang may threat sa kanya, parang lalaban siya at nagsisigaw siya ng guard. Tapos tumakbo na yung tao na yon at may naka-witness na isang detainee daw doon. Bagong pasok na detainee doon. So, as that, nagsumbong siya. Ayon sa kampo ni Madriaga, Bagong noon pasok. pa man, nakatatanggap na sila ng impormasyong may patong sa ulo ni Madriaga sa loob ng piitan. Grabe, no, bagong pasok yung detaining nakakita o bagong pasok yung detainee na sinasabi parang may balak, no, dito kay Madriaga. May something. So, pa naman namin sinasabi yung mga info na may mga nagbubulong sa kanyang jail guard na may patong siya sa ulo, na kung mapapatay siya ron, 500,000 hanggang 5 million. No, pa Grabe, namin naririnig, kaya pinag-iingat namin siya. Marami ng panggigipit kay Madriaga mula nang idawit niya ang pangalawang pangulo sa kanyang affidavit na gamit ngayon sa mga reklamo ng impeachment na nakahain sa Kamara. Una,
ang pagsampa sa Davao ng reklamong cyber libel laban kay Madriaga at kanyang abogado. At ngayon, nakatatanggap na ng offer na pera si Madriaga at kanyang pamilya. Huwag lang siya umanong tumistigo sa impeachment proceedings. Ang Yun na alok nga. umano, tumataginting na 500 milyon hanggang 1 bilyong piso. Oh, name your price. Kinausap siya mismo, no, sa phone call. Nangyari itong February na sinasabi na Grabe. kung tatanggapin niya yung pera, hindi Sinong mga babayan, sinong malaking tao o kahit sinong tao na lang, mga babayan, no, sa tingin ninyo ang mag-o-offer po ng ganong kalaking halaga, no, para wag lang tumistigo itong si Madriaga. No, kasi isipin nyo hindi naman siguro mag-o-offer ng ganong kalaking halaga itong mga tao na to kung hindi sila natatakot sa pagtestigo ni Madriaga. 'Di ba? Kasi imagine ninyo 500 million to 1 billion or name your price, mga babayan. 'Di ba? So ibig sabihin, mga babayan, na yung mga sinasabi ni Madriaga, ibig bang sabihin ay totoo? At talagang gusto siyang patahimikin o wag pagsalitain at wag tumestigo no sa impeachment laban po dito kay Sara Duterte? Kung meron mang malaking tao, sino kaya yung malalaking tao na yan, mga kababayan? 'Di ba? Yun yung tanong doon. Sino kaya yung malaking tao na yan na willing magbigay ng ganong kalaking halaga para wag lang tumestigo itong si Madriaga sa impeachment laban kay Sara Duterte? No? Sino kaya yan, mga kababayan? niya kinakailangan mag-recant, basta wag lang siyang magtestigo. Ang desisyon ng pamilya niya, especially ng mga anak niya, ituloy yung laban na ginagawa niya. Walang perang pwedeng ipalit, so Grabe, magte-testify ulitin daw siya natin kay Siya mismo, no, sa phone call, nangyari itong February na sinasabi na kung tatanggapin niya yung pera, hindi niya kinakailangan mag-recant, basta wag lang siyang magtestigo. Ang desisyon ng pamilya niya, especially ng mga anak niya, ituloy yung laban na ginagawa niya. Walang perang pwedeng ipalit, so magte-testify daw siya kung ipapatawag siya. Grabe, no? No offer siyang ganun, wag lang siyang tumestigo sa impeachment. Kanina umaga sinampahan ng reklamong perjury si Madriaga. Pinasinungalingan ng pangalawang pangulo ang mga paratang ni Madriaga tulad ng mga isyu ng katiwalian. Sabi ng kampo ng pangalawang pangulo, scripted ang affidavit ni Madriaga. Siyempre, kailangan patunayan din ni BP Sara na talagang false yung narration ni Ramil, and we have proof na talagang magkokonekta. We have photos, we have proofs na magpapatunay yung kanyang connection doon sa circle ni BP Sara. So may mga testigo rin kami na magpapatunay na hindi siya stranger doon sa gawain na yun, noong mga panahon na yun. Sumulat na rin si Palad sa NBI para imbestigahan ang insidente at para maproteksyonan si Madriaga sa loob ng BJMP. Okay, so yan, mga babayan, ito yung sulat nandito yung sulat na yan, mga babayan. Ayan, no? We respectfully bring to your attention a report received yesterday, no, kahapon po, no, isang araw, mga babayan, concerning a threat to the life of our client Ramil Madriaga allegedly made by a fellow inmate. We understand that the threat was thwarted. However, we are currently verifying the full details and circumstances surrounding the incident. Okay? Given the seriousness of matter, we urgently request the assistance of your office in confirming the existence and nature of the reported threat, the identity of the inmate involved, and any investigative or protective measures undertaken, mga babayan. 'Di ba? So siguro kung meron hong ganitong threat dito kay Madriaga, dapat 'to mailipat na, mga babayan. Dapat 'to mailipat na kasi sabihin natin, no, na let's say meron tao na nasa likod, no, ng mga threat na yan o pagbabanta sa buhay ni Madriaga, hindi ho basta-bastang tao yan, no, dahil imagine ninyo, mga babayan, no, ang dinadawit po niya ay ang Vice President ng ating bansa, diba? At bakit naman po siya papatulan, mga babayan, no, o bakit naman po siya pagtatangkaan kung wala siyang naapakan na malaking tao? Kasi
Magtataka rin kayo sa dami po ng bumabatikos kay Sara Duterte, sa dami po ng bumabanat kay Sara Duterte. Bakit si Ramil Madriaga lang, no, yung kanilang kinasuhan? Okay? So, sabi nga natin kanina, hindi na po bago, no, yung threat dito sa buhay ni Madriaga. Kasi kung maalala natin, ito po February 7, mga babayan, no? February 7 na ibalita sa DCMM, no, Radyo Patrol. Sabi dito ay siniwalat, no, ni Attorney Raymond Palad, abogado ni Ramil Madriaga, na may banta sa buhay ng kanyang kliyente. Okay? Ayon kay Palad, may mga tauhan ng BJMP ang siyang nagbigay ng impormasyon kay Madriaga na may nag-alok ng malaking halaga kapalit ang buhay nito. Diba? Grabe Nilinaw naman ni Palad na malaki ang tiwala ng kampo nila sa seguridad na ipinapatupad sa selda ng BJMP. Ang problema, yun na nga, no? Yun nangyari po noong isang araw, mga babayan. At ito, panoorin natin, no? Itong sinabi dito ni Attorney Palad. Ako na magbanggit ng personality, no? Pero mula nung lumabas yung affidavit na yan, ang sobrang pag-iingat kasi yung threat nasa loob. Maraming detention prisoner dyan na handang manakit o pumatay sa kalahating milyon or 5 milyon. So, hindi natin binabaliwala yung threat na yun dahil mismong may mga kaibigan din naman tayo sa BJMP na bumubulong ng ingat kasi nga may pattern na siya. Kaya mismong yung mga kaibigan namin kumakausap sa mga BJMP hierarchy na huwag na mag-isama sa general population during the Oakland na lugar para lang ma-secure yung safety kasi syempre masyadong mabigat din yung mga salaysay niya. So far, yung threat is nasa loob, yun ang sabi ni Ramil. Okay, so yun, nasa loob daw po yung threat, mga babayan. Diba? Ayon daw po kay Ramil Madriaga at talagang yung mga BJMP, mga babayan, mga pulis po doon sa loob, no, kahit sila, no, aminado, alam nila na merong mga ganong negosasyon sa loob. No, na merong handang magbayad para lang, alam nyo na, no, tegiin eto si Ramil Madriaga para wag siyang tumestigo. Okay, so ang nakakapagtaka lang dito, mga babayan, is yung timing na naman. Diba? Yung timing na naman, mga babayan, no? So, tignan natin kung ito po ay lumabas kahapon, no, ito pong balita na to, mga babayan. Okay, so balikan natin ito. Okay. So, ang date po neto is March 4. Okay, so kahapon po yan. So, kahapon po siya sinampahan ng kaso si Madriaga ni VP Sara Duterte. At nangyari po yung insidente March 3. Kasi yesterday yan, sabi a report received yesterday. So, March 3 nangyari yung insidente, mga babayan. No, so kung sakaling natuluyan si Madriaga, magsasampa pa kaya ng kaso si Sara? Malamang hindi kasi wala na silang sasampahan ng kaso So sabi nga kung kagaya nun, nag-fail yung plano, mga babayan, no? Kung meron nga na pagtatangka sa buhay ni Madriaga at hindi po yan naging successful at kahapon po ay nag-file ng kaso itong si Sara Duterte laban po kay Madriaga, ang iisipin po ng mga tao, no, failed, no, yung plano. Kaya next step is kasuhan si Ramil Madriaga. Okay, so parang ganun lumalabas, no? Parang ganun yung mangyayari siguro, no? Kasi nga sabi ng iba may mga may binayaran 'di ba? So talagang meron po, no, na pagtatangka sa buhay at patahimikin, no, itong si Madriaga. Okay, so sabi nga ni Congressman Laila De Lima, mga babayan, no, baka kinakabahan na yung kampo ni Sara Duterte dahil sa dalawang impeachment complaint po lumabas ang statement ni Ramil Madriaga, mga babayan. Okay, so ano sa palagay ninyo, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.